Nandito ngayon tayo sa tapat ng isang famous ride. Grabe, tingnan niyo yung roller coaster. Oh my God, I cannot. Meron pang mga mini games na ganyan. Nandito ngayon tayo sa shop dito sa Super Mario. Ito yung churros na binili ko. Itong Universal Studios Store. Tapos may Beverly Hills gifts dyan. Hello guys! I'm back again with another video at ngayon, nabasa niyo naman sa title, tayo po ay pupunta sa pinakasikat na amusement park dito sa Osaka, which is ang Universal Studios Japan. And okay, napakita ko naman na sa mga previous episodes na yung hotel po natin ay super lapit lang dito, which is ang Oriental Hotel Universal City. And if ever, kung hindi tayo same hotel o same area, gusto ko lang sabihin sa inyo na kapag ka magpupunta kayo dito, is make sure na ang puntahan yung MTR station or MRT station is ang Universal City Station, okay? And ngayon, let's go. Mabakita ko sa inyo yung harapan ko. Ayan, naglalakad na tayo. And time check, it's already 9:58 AM. At ito po ang lagay ng trapiko dito, mga kababayan. Wow. So ngayon, let's go na. And for transparency purposes, gusto ko lang sabihin sa inyo na kaya po tayo nandito sa Osaka because USJ or Universal Studios Japan invited us, okay? So this video, this specific vlog episode is brought to you by Universal Studios Japan. Don't you worry, disclaimer, rest assured na lahat ng sasabihin ko dito ay with full honesty. Kahit na po ito ay isang imbitasyon nila, don't you worry, lahat to totoo, lahat to legit, lahat to authentic. So let's go. Okay, malapit na tayo sa entrance. At ngayon gusto ko lang sabihin sa inyo na hanggang dito ko na lang pwede gamitin tong mismong microphone dahil bawal siyang gamitin. Isa ito sa sinabi ng mismong staff na no tripod, no selfie stick, no microphone, no gimbal ang pwede kong gamitin, okay? Which is, bawal naman po talaga yon. So, tatanggalin ko na itong mic ko and pagpasensyahan nyo na dahil hindi ganoon kapino ang magiging sound, but at least isi-share ko pa rin sa inyo. Hello guys! I'm back again at ngayon nag-vlog na tayo using our phone dahil bawal yung Osmo Pocket dito tulad ng sinabi ko sa inyo kanina. At ngayon, ito yung entrance. Dito na ngayon tayo sa loob. And also, hindi ako nakapag-vlog kanina pero mamaya na lang kasi medyo marami pang tao. Yun yung globo ha. Pwede kayong mag-picture doon kahit naman hindi kayo pupunta dito sa loob. But, I suggest na unahin nyo muna yung pagpasok. And mamaya pagpaalis kayo, saka na lang kayo mismo mag-picture dyan. Kasi medyo crowded pa. And ayan, tingnan nyo behind me, super daming tao. At ngayon, samahan nyo ako ulit. Medyo maninibago tayo dahil iPhone ang gagawin natin pag-vlog. Isa-isahin natin yung mismong areas. Itong mismong entrance na to, makikita nyo agad dito yung mismong first aid, stroller and wheelchair rental, may studio gifts. So, gusto ko lang i-share sa inyo na ang pag-rent ng stroller dito, ang halaga is 1,100 yen. At kapag ka naman nag-rent kayo ng wheelchair is 500 yen. So if ever kung meron kayong kasamang baby, pwede kayo dito mag-rent ng stroller. Or kung kayo naman ay may kasamang PWD or senior citizen, pwede kayo mag-rent dito ng wheelchair worth 500 yen. Ayan, dito sa entrance makikita nyo itong mismong bilihan ng mga accessories dyan. Itong Universal Studios Store. Tapos may Beverly Hills gifts dyan. So if ever, lahat ng yan ay dyan yung mabibili yung hat ni Mario. Pwede kayo din dyan bumili ng mga minions. Pwede din kayo dyan bumili ng mga ibang stuffed toy, ganon. Ngayon is, tara, i-check natin. Pumasok tayo dito sa Universal Studios Store. Dito sa side na to. At tignan natin kung magkano ngayon ang updated price ng hat ni Mario at ni Luigi. Ayan, tignan nyo. Ito po ang itsura ng mga pwede nyo mabili dito. Meron ditong mismong costume ni Mario, ni Luigi, at yung princess na hindi ko alam kung sino siya. Hindi ko siya kilala. And ayun yung hat. Pero dito tayo tumingin. Tingnan mo, ang price nito, kay Luigi naman siya. Presyo po ay 3,900 yen. Diba? Tapos ito naman yung pang mushrooman. Sa ulo siya ilalagay. Wait, asan yung presyo naman ito? Ang cute nito ah. Ito naman 3,900 yen din. Tapos ito, as you can see, si Mario to. For sure, ito pinaka-famous. Ayan po, 3,900 yen din siya. Ito naman, Dragonan. Ito naman, 4,200 yen. Ang mahal mo naman kasi siguro may patigas dyan. Tapos ito, ang presyo naman ito ay, magkano ka? 3,700 yen. Diba? Hello. Yeah. Dito naman sa side na to, so you can see, meron ditong mga cushion. So, itong si Elmo, chinek ko siya, 4,000 yen yan. Lumabas na tayo sa store ngayon kasi naisip ko, bakit ang aga-aga naman nating nagpunta agad sa pasalubong shop? So, ikutin na muna natin yung area. Let's go sa side na to. Tingnan nyo naman, oh.
Nakikita niya, may mga characters na nandiyan sa taas. May mga areas din dito where you can see iba't ibang characters na naglalakad-lakad sa streets. Yan. Grabe, ang liit niya, no? Baby kaya yan? I mean, bata. Hala, I cannot! With that roller coaster! Grabe, tingnan niyo yung roller coaster. Oh my God, I cannot. Tingnan natin. Ay! Just the Lord! Ayan na, may mga shop dito. Plus, mayroong mga star dito na kung saan mayroong mga name ng mga celebrities or mga personalities. Alam nyo, gusto ko lang share sa inyo na meron tayong pass sa mga ganitong klaseng rides like this one. Itong Hollywood Dream. Kaya lang nakakatakot. I cannot with this roller coaster. Pasensya na po, USJ. Hindi ko talaga kayang sakyan yung mga ganito. Kahit saan, hindi ko talaga kaya. But thank you so much at meron tayong pass dito. Pero yan o, kung sana kasama ko yung ate ko guys, siya yung pasakayin ko dyan mag-isa. Hindi ako. Pero gusto ko lang din i-share sa inyo na dito po sa mismong USJ, meron dito mga tinatawag na singles tapos yung normal. So if ever kung solo traveler kayo like me, may mga rides like this one na pwede kayong makapunta agad o makapasok agad sa rides. Parang kayong gagawin pang fill-in ng mga gap, pang fill-in ng mga walang nakaupo, ganun. Ang haba ng pila, oh. Okay, let's proceed! Next, let's go dito sa mismong Harry Potter area. Tapos dito naman yung Snoopy Studios area na kung saan mga pang babies dyan. And dito, matatagpuan natin dyan yung Harry Potter and Super Mario World. Yan! O, diba? Alam nyo, pinag-iisipan ko talaga noong una kung bibili tayo ng mismong yung mismong, what do you call this? Mismong mga ilalagay sa ulo, mga hat ni Super Mario, ganyan. Pero naisip ko, wag na muna siguro na. Sa side na to, ang mismong Harry Potter World. Tingnan nyo, ganito talaga yung itsura dito sa area na to. Kapag pupunta kayo sa area ng Harry Potter, parang meron kayong dadaanan ng parang ma-forest pa. And take note, itong area na to, isa to sa pinakasikat na team dito sa mismong park. Tingnan nyo, oh, ito yung train. Famous train yan. Then if ever, kapag meron kayong wand, is parang igaganyan-ganyan nyo. Chwing! Dito yan sa area na to. Ito yung sikat na butter beer. Nakalimutan ko na yung price yan. Check natin. Okay, so check ko. 800 yen isang piraso ng butter beer. Pero hindi na muna natin siya titikman ngayon. Ayan, ganito yung itsura po niya. Diba? Ayan. Pumasok tayo dito sa bilihan ng sweets nila. And as you can see, I don't know kung merong ganitong part sa Harry Potter. But, ayan. So, magkano usually? Check natin tong chocolate na to. Ang price niya is walang price. Ang galing. Tingnan na natin to. Bakit walang mga prices? Ah, ito 700 yen. Oh. Tignan nyo behind me, ang haba ng pila ng mismong bilihan ng butter beer. And naaalala ko, nung bumili tayo ng butter beer dyan, dito natin siya kinain sa pinakasulok na to. Kasi kakunti lang yung tao dito. Ayan, ito yung isang area na nakalimutan ko na siya, pero fine dining something yan. Ngayon, check natin. Tignan nyo, napakahaba ng pila, oh. Ano to? Have you seen this wizard? No! Yan, dito naman tayo sa side naman na to. Usually talaga, dito talaga sa mismong USJ, napakadaming tao sa area na to. Aside from dito kasi yung pinaka-famous and yung Super Mario is yung mismong butter beer. Ngayon tara, pumasok tayo dito sa mismong bilihan ng mga wizarding equipment. Okay, let's check this area. Ayan. Ayan, ito na ang bilihan ng wand. Ayan, yung interactive wand ni Harry Potter. 5,500 yen. Kay Hermione, 5,500 yen. Yan yung mga kilala ko lang eh. Ito naman kay Voldemort naman to. Lahat ng wand, 5,500 ang presyo. Walang mas mahal dito sa side na to. Magkakamukha sila. So ayan, if ever kung gusto nyo bumili, ito po yung kay Harry Potter. Nakalagay sa ganito siya. Diba? Mga listahan. I mean, yung mga mismong wand na makikita nyo. Dito naman kay Professor Snape. Pinabasa ko lang but hindi ko alam po anong story behind him. Ito naman kay Professor... Oh, yun. Kay Harry Potter ulit to. Kay Professor Lupin. Kay Draco Malfoy. 5,500. Tama naman yung mga pronunciation ko, no? Tapos ito po, si Luna Lovegood. Ito naman si Ginny Weasley. 5,500 din. Ito naman, ano yung mga yan guys? Hindi maintindihan. May elm, may laurel, may English oak, saka poplar. Yung laurel lang na alam ko yung nilalagay sa pagkain. Wow. Paglabas dito sa mismong store, ito na agad ang makikita nyo. Ang famous na lugar na to. Dito sa USJ.
Tignan nyo, andito ngayon tayo sa tapat ng isang famous ride dito sa mismong USJ. At nakalagay agad dito. Oh, tignan nyo. Bawal dito yung may mga heart condition, abnormal blood pressure, fear of heights, poor physical condition, expectant mother, recent surgery, lahat yan guys. Ito, meron tayo nito. Kaya ako tawang-tawa. Ito din, pwede din ito. Back condition. Though wala naman tayong sakit sa back, pero masakit lang talaga yung likod natin na ganung level. Next is dito naman tayo sa Jaws. Tignan natin, meron bang nakakatakot na mangyayari dyan? Or wala? Let's go. Tanong natin kung horror to. Pero as far as I know, bawal mag-video dito kasi na-try ko na to before. Nakalimutan ko lang kung nakakatakot or hindi. O diba? Express pass tayo guys. Parang yung dati lang din. Kaya mas mabilis. Ang haba ng pila nila. Try nyo tong Jaws na ano na to. Yung isang ride na to. Bawal kasi mag-video eh. Kaya hindi ako nakakapag-video dun sa loob. Siyempre kailangan natin sumunod sa protocol nila, di ba? Okay, let's go naman ngayon sa ibang side. Ayan guys, ito yung i-scan nyo. Kailangan nyo mag-download ng official app para dito sa area time entry tickets dito sa Super Nintendo World. Dahil hindi pwedeng basta-basta lang kayo makapasok dyan. Kailangan meron kayong scheduled visit or entry. So, papasok na tayo sa Super Nintendo World. Ito yung mismo yung Jurassic Park area. Then katabi lang na itong Super Nintendo World. Ngayon, let's go. Ito na, let's go! I'm so excited! Finally! Excited ako. Gusto kong makita nyo kung ano yung first impression ko. I mean, first reaction rather sa pagpasok dito sa area na to. Ayan, kung bibili kayo ng band, power up band ang tawag dyan, 4,900 yen. So ito kay Mario, kay Luigi, kay hindi ko nakilala. Hindi ko nakilala. Yan. Tara na, pumasok na tayo sa entrance! Wow! Medyo madilim siya pero may mga ilang-ilang. Alam niyo, first time ko pumasok dito sa area na to. Close lang ganito. Naalala ko dati, nakikita ko lang to sa talagang Super Mario na game. Pero napanood ko din yung movie nito eh. Tayo. At ayan, as you can see behind me, ayun ay mismong Sikat na Super Nintendo World. very Super Mario inspired. Ngayon tara, sumakay tayo sa ride na to. Nakakatawa, ito pala yung tsura dito sa loob. Mayroon pang mga mini games na ganyan. Wow! Saan kaya yung papunta doon sa ride na yon? Madaming mga activity dito na tipong yung susuntukin niyo yung mga box na ganyan tapos may lalabas, ganun. Ito pa yung isa, oh. Diba? Grabe, medyo matagal na tayo nakapila. Like siguro, meron mga close to 1 hour. wala kasi itong ride na to sa Express Pass. So gusto ko na share sa inyo kung gaano kahaba. Ito medyo gitna na to ha. Ayun na, napakahaba pa. Pero maganda naman. Tapos ito, kaya natin yung ride na to. Kaya okay lang. Ano siya, kid-friendly, ganun. Hindi ko malapit na to. Papanik na tayo. Ayan yung ride. Bakit parang ang bilis? Pinakamahal ako ha. Natatakot ako. Ayan. Kinakabahan pa rin ako. Irito lang. Ang okay lang niya guys pakinggan. Pero nakikita niyo naman siguro sa mukha ko na parang balisa ako. I mean parang iba. Basta iba. Oh, hello. Kasi baka mamaya biglang may babagsak dito. Hindi ko napanood ng buo yung ride nito sa TikTok o YouTube man lang. Ganon.
Wow! So parang ano siya guys, parang yung mga nakukulang din na ride, gano'n lang din. Thank you Lord, thank you Lord. Kasi meron ako naaalala, ride na nasakyan ko sa Tokyo, biglang bumagsak. Okay, tapos na yung ride at ang masasabi ko lang ay Ivan DJ approved! Ibig sabihin, hindi siya nakakatakot, okay lang siya. So sa mga viewers natin na takot sa rides, so may fear of heights, or kung ano pa man, hindi po ito kasali sa mga rides na dapat yung katakutan, okay siya. Nandito ngayon tayo sa shop dito sa Super Mario. And magkano yung ganito? Ay, may ilaw? Ay, hindi siya may ilaw. Pero 180 yan siya. Ito, oh. Box siya na ganito na mayroong mga laman na cookies. 2-1 siya. Ay, it's giving LV cookies na ano, yung can tapos yung loob. Parang LV cookies lang na nabili natin sa Thailand. Ito lang. Ano naman to? Una naman siya. Tapos, ang presyo niya ay 4,300 yen. And this one naman, mga glass. Ay, hindi siya babasagin. Pero, ang presyo niya, 1,100 yen. Itong medyo malaki naman ay 1,300 yen. Dito sa side na ito, meron ditong Kinopio's Cafe. Then, toilet na yan eh. So, kainan na tong part na to. Eh, ayoko muna ditong kumain sa part na to ng Super Mario. Punta na tayo sa ibang team. So tapos na yung ride natin doon sa mismong Minion Mayhem. And kasama yun dun sa Express Pass. And alam niyo ba, may mga kasama kasi kung hindi ako solo dun sa mismong ride. So ang nangyari ngayon, mga payat na Japanese ang kasama ko. So ang ginawa nila, lahat sila tinodo na ganun yung mismong parang supporter or mismong parang tawag doon, yung magsusupport parang hindi ka mahulog, ganun. So napiga guys, yung Jungkook guys. Ganun level. Wala akong choice. Hindi na lang ako nagsalita ganyan, pero ang tagal-tagal ko tinitis. So, yun lang. So ngayon tara, check na natin mga ibang part ng amusement park na to. Tikman natin itong churros. Meron dito binibentang churros na 750 yen. Though hindi ko alam, color green eh. Hindi ko sure kung matcha siya or chocolate. Ito yung churros na binili ko, 750 yen. Hindi ko alam kung sinong character yan guys. So if ever, kung ano man yung name niya, ilalagay ko na dito sa screen. Ayan. Anime yan. Tikman natin yan. Hindi edible yung nasa tutok. Ang hindi edible. Nasa candy. Masarap. Lasa siyang chocolate. And ngayon ko lang napagtanto, ako nga pala kumain na naglalakad dito. So upo muna tayo. Alam mo yung ever kung mapupunta kayo dito sa Universal Studios Japan, bilhin nyo to. Masarap siya. Medyo pricey nga lang siya. 750 yen to. Pero dito nyo siya mabibili oh. Dito sa shop na to. And dito siya sa Attack on Titan area. Wait, hindi ko alam kung Attack on Titan nga ba yun. Hindi ko alam eh. Basta yun. Ito. Finally, nakalabas na tayo ngayon dito sa mismong Universal Studios Japan. And sulit naman siya. Yun nga lang, medyo mahaba ang mga pila pero okay lang dahil meron naman tayong express pass. At ngayon, kumain na muna tayo dito sa labas kasi ang mahal ng pagkain dun sa loob.
But it's okay if ever kung gusto niyo ma-experience, magkaroon kayo nakakaibang experience, pwede naman doon kayo kumain sa loob. Pero ako, since ayun na, napakita ko sa inyo, ito yung mismo labas, tapos andyan lang naman yung hotel natin. Is-charge ko muna yung cellphone ko, then habang naka-charge siya, is kakain muna tayo dito sa McDo. Pero pwede din dito sa Moss Burger na to kasi never ko pa siya na-try. Sige, check natin. Ito yung mga restaurant sa labas ng Universal Studios. And parang gusto ko chicken. Naisip ko pa kung yan. Ito yung mismong prices. Ba't alam, walang presyo. Pero type ko ito eh. Itong chicken na ito, masarap yan. Ito naman mga udon. Wait, ito naman, popular Chinese favor. Parang ako talagang cravings ko talaga western food mo. Ayun, ito yung McDo. And alam nyo, nakita ko, nakasale yung price. May lang nakakita nag-sale yung price. 40% off, $250. Yung medium and large, na-discount siguro yan or yung initial price. I don't know. Basta yan. Hindi ko kasi matranslate kasi iniwan ko sa mismong itaas yung ating cellphone dahil nag-charge. So, camera lang dala ko ngayon and kakain lang din naman tayo. Ito ang ating order. Isang burger, fries, tapos drink, set meal siya, tapos isang chicken. So, ang total price na is 1,230 yen. So, ayan. Pinakain ko na siya. Tinitignan ko na. Itong fries, hindi ko ganun type. Medyo matigas siya. Basta may something na hindi ko gusto sa lasa niya. Pero pwede na rin. Kaya ang i-rate ko itong fries ng 5 out of 10. Itong burger, unang kagat pa lang. Pwede naman yung burger, masarap. Saka iba yung lasa niya, hindi yung pangkaraniwan parang McDo o Jollibee, gano'n. Madami ding onion sa loob. Saka tomato. Yung burger masarap. Yung fries, hindi gano'n. Yung drink, sakto lang. Ito lang yung chicken. Okay, andito na ulit ako. Nakapag-picture na ako sa globe ng Universal Studios Japan. And time check is already 4:20 p.m. Ganitong itsura. And hindi na ganoon karami yung mismo mga nagpo-photo dito kumpara kapag bagong bukas pa lang. Siyempre, excited pa yung mga tao, ganun. So, pro tip, kapag pauwi kayo, saka na lang kayo mag-photo. Though, medyo mag-iiba-iba yung mismong liwanag ng araw. May tendency na baka mamaya medyo madilim na kapag kahapon, may tendency na kapag hapon baka umulan, ganyan. Pero ito, okay naman tong ilaw sa akin. And worth it naman yung pagbalik ko dito sa area na to. And yun, gusto ko lang i-suggest sa inyo yun if ever consider nyo na kapag hapon na lang kayo mag-photo sa globe. So yun lang naman yung kaganapan ngayon dito sa vlog na to, which is yung Universal Studios Japan vlog natin. And yun, so far nag-enjoy ako and so far medyo ang tagal din natin nag-intay sa mga linya. Pero ganoon naman talaga kapag nasa amusement park. And aside from that is meron na tayong mga express pass. Pero yung iba pinilahan pa rin natin kasi gusto ko talaga at wala dun sa Super Mario. And if ever kung gusto niyo po makita yung pinaka-full na vlog ko about dito sa USJ, meron po akong vlog na ginawa yung unang version, which is summer version yon. Dahil ginawa ko yun ang unang punta ko dito sa Japan. So if ever, yung screenshot ilalagay ko po dito sa screen. And yun, if ever kung gusto niyo mag-book dito, feel free to book it via Klook and you can use my Klook code PaulIvanKlook para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. Again, abangan nyo po yung mga Universal Studios Japan content ko sa TikTok dahil again, inimbitahan po tayo dito ng USJ para i-showcase ito sa ating TikTok account. But, syempre, tulad na sinabi ko sa inyo, hindi pwedeng TikTok lang, kailangan pati YouTube din. Kaya ito po ay aking inihahandog sa inyo and maganda po ito. Magandang idagdag sa itinerary nyo, lalo na kung meron kayong kasamang bata o first time nyo magpunta dito sa Osaka. Again, Ivan Guzman po, i-PM, i-DM nyo po ako sa aking Instagram account if ever kung meron kayong tanong. So, yun lang. Thanks!